Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Lieutenant Colonel Ganya ng 602nd Brigade. Way back in Bulyok Complex, Bulyok All-Out War, 2003, 2002 to 2003. Ako po ay company commander pa rin noon. Dahil ako ay nagsimula po ang aking pagka-company commander 2001 at natapos siya ng 2005. Yung all-out war na yon, nung bumagsak na po yung Camp Abu Bakar, ito na yung paglusob ng 602nd Brigade sa Bulyok Complex. Dahil ako po yung company commander ng ground force ng 40IB, yung main effort ng 40IB, ang 40IB, siya naman yung main effort ng 602nd Brigade na nakatalaga para i-capture itong itong Bulyok Complex. Nung day 1 namin, itong Bulyok Complex, bago kami nakarating dyan, itong 3 batalyon ng 602nd Brigade, may kanya-kanyang attack lane o attack line, no? Yung 40IB kami as the main effort, na-assign kami sa gitna papuntang Bulyok. So meaning from poblasyon, no, ng Pikit, bumaba kami going south ng Barangay Bulol, Barangay Gligli, and then going to Kabasalan dapat. But sa Sitio Balibot pa lang ng Barangay Bulol, naka-enkwentro na kami ng isang grupo ng MILF na naka-encamp, na meron silang mga running trenches at saka heavily fortified na kampo. Kaya tumagal yung bakbakan namin dyan ng halos maghapon kami dyan. Sa awa ng Panginoon, wala naman ng wounded. At sa tulong ng mga cruiser weapons namin at saka ng mga maneuver na nagamit na namin previously before Bulyok Complex, na-overrun namin yung kampo ng MILF. So yung iba na inabutan namin na MI doon, yung mga patay na lang. Then yung mga wounded nila, nakita namin talagang dala-dala. May mga scope na kami kasi noon eh. Dala-dala, binuhat ng mga MILF na kasama nila. So, magpupursige pa sana kami going south, but nakatanggap kami ng tawag galing sa aming tactical command post na pin down yung Recon Company na nandun sumusuporta dun sa 39IB. So, ang ginawa namin is nabigyan kami ng order since wala namang kalaban sa unahan namin, was to divert. Instead of going to the south, no, papuntang Kabasalan, na-divert kami papuntang Bulol, kung saan na-pin down yung Recon Company. So, dumaan kami ng TCP namin doon, at pagdating namin doon, nagkaroon ng konting briefing sa situation na nangyayari doon sa harapan. So, nung nakausap ko yung company commander ng Recon Company, eventually nagkaroon kami ng turnover. Kami na yung pumalo doon sa kanilang objective. At hindi naging madali para sa amin yun dahil kumpara sa na-encounter namin bago kami pumunta doon, napaka-heavy talaga ng fortification ng kalaban. Makita mo talaga yung dahil nung nakubkub na namin yun, makita mo yung running trenches nila, sigsag. Meaning, kahit makasasabog yung bala ng 90RR namin doon or yung 57RR, yung sa kabila nila hindi tatamaan dahil sigsag. No, mabablock na ng lupa ng fortification yung splinter nung bala ng 90RR namin. So hindi umabot kami ng mga 2 araw. 2 gabi, 2 araw bago namin na-occupy yung position ng MILF.
ang nakakabahala nga nun is, yun nga, kaya pala hindi mapagod, hindi magutom, hindi mapuyat ang kalaban namin. Whenever na makubkub namin yung mga occupied positions ng MILF, may nakikita kaming mga drug paraphernalia. Drug paraphernalia, no? May mga ano doon. No? Talagang halatang-halata na gumamit sila ng drugs, illegal drugs. Kaya pala kahit na kami talagang talagang back down na sa inkwentro, sila kaya pa nilang mangharas o lumapit man lang para magpaputok, then atras ulit. Matapang sila kasi yun nga, dahil sa under influence ng drugs. Tatayo sila, yayain ka pa nila, no? Kakawayin ka pa nila na lumapit, no? Wala silang takot. So only to find out nung makubkub namin yung positions nila, may mga makita ka na talagang pinagamitan ng shabu na nandun. Okay? So after namin na makubkub yun, dapat dire-diretso na naman kami doon. But nakatanggap ulit kami ng tawag sa Brigade TCP na i-reinforce namin yung 39 Navy kasi even yung company commanders nila na wounded, then nagkaroon ng depletion sa tropa nila, kaya ang nangyari, nagsanib pwersa na yung 39 tsaka 40 IB going Bulyok. So ang nangyari doon, sila going south, nasa kaliwa sila, kami nasa kanan. Meaning, nasa east sila, kami nasa west portion ng kalsada. So, hindi rin naging madali dahil may mga resistance pa rin at na-find out namin yung mga bahay na dinadaanan namin, may mga bunkers sa ilalim ng bahay. Kaya pala kahit anong gawin naming maneuver, kahit anong gawin namin na concentration of fires namin, pamaya-maya may nagre-return fire. So, yun pala, siyempre, pag magapang na namin, pag madikita na kasi yung laban, tatakbo rin sila. So, pag makubkub namin yung positions nila, makikita namin talagang parang Vietnam yung style. Yung mga bahay nila, may mga trenches din sila na nandun. No? Kaya, pag magpaputok kami, tago lang sila doon, hindi sila tamaan. Pero dahil sa direktiba ng taas na kailangan ma-occupy namin yan, inch by inch, tinungo namin yung mga positions nila, and eventually umatras sila ng umatras until such time na ito na one afternoon yung kuwan na yun, tatakip silim, hindi inaasahan, no? Sa kasama natin sa ibang batalyon nagkaroon ng konting problema. That's why hindi na naman kami natuloy ng gabing yun. And buti na lang yung nakalapit yung mga artillery fires natin na nagbigay ng support. And naghintay kami ng kinabukasan para magkaroon ng concerted effort yung buong Army units o AFP units, kasi yung mga Marines nasa kabilang side sila, sa may Pagalungan side. So kami naman yung Army nandito sa Pikit side. And yun. Naghintay kami ng directive galing sa brigade para sa isang order lang, no? Isang order lang. Para yung effort namin hindi masayang, hindi magkakaroon ng imbalance sa pag-forward, pagkubkub sa kampo ng MILF. And eventually, after naming tumawid ng ilog sa Paidopulangi River, kasi mababa ang ilog noon that time. Kasi summertime yun Summertime nung deliberate plan kasi yun. Nakita ng higher headquarters na magandang pumasok doon summertime dahil mababa ang tubig, kayang tumawid ng tropa sa Rio Grande River. So yun nga, after na nang matawid na namin yung river na yon, nagkaroon na ng skirmishes, matagal, araw-gabi, until sa time na, yun nga, may info kami na na-wounded na si Hashim Salamat, yung kanilang pinaka-leader na MILF, and eventually, he was extricated by
yung grupo ng Lanao. And then, that caused the downfall ng Bulyo Complex, and eventually na-secure namin yung Bulyo Complex. And yung pag-secure nun, dahil malaki siya, it was a concerted effort between 602nd Brigade, yung mga battalions niya, yung Marines, actually huli na, and then yung Ranger company ni Sir Ginulbay, yung kasama namin kabady that time. Yun po siya, sir. Kwento mo nga gaano kahirap din kasi ito yung company commander ka eh. Yes, sir. Sige, pang combat leadership tayo. Gaano kahirap gaano kahirap at saya na lang maging company commander sa isang malakihang operation katulad ng Bulyo? For the benefit ng ano yung challenges and ano ng isang company commander? Maraming challenges na kinaharap ko during pagkupkup ng Bulyo Complex kasi it took us month bago kami nakarating doon. Unang-una, yung supplies namin. Hindi kasi basta-basta pag naubusan ka ng supply, hindi ka naman makalabas kasi napakadelikado na lumabas. Siyempre, nakikita mo yung tropa, sir, wala na tayong supply, sir, wala na tayong tubig. So, ang ginawa namin noon, dahil meron kaming noon kasi wala pang mineral water. Walang mineral water. At nakaranas ako na yung tropa ko, sobra 10 na sa kanila, yung may malaria, bumalik, kumbaga, na-trigger yung malaria nila. No, more than 10 ng sundalo ko nagka-malaria na. So, ang ginawa ko, wala kasing, ang instruction sa amin is to go forward and forward. Walang atrasan. Ang ginawa namin noon is naghukay kami dyan sa mga Mars para makakuha kami ng tubig. Yun ang isang hirap na kung tingnan mo yung tubig, parang malabnaw na gatas ng kulay Pero dahil wala kaming magawa, pinatakan na lang namin ng Puritabs para kahit papano maibsan yung mikrobyo na nandyan. So, yun na rin ang ginagamit namin na pangsaing at saka panginom. Yung paghukay namin. Dahil paghukay mo kasi ng mga hanggang tuhod, may tubig na sisibol na yan. Pero hindi siya clear. Talaga medyo, makita mo talaga na malabo siya. Lubog ang tawag doon sa Bisaya. So yun. And then, maliban doon, yung tropa mo. Kasi, ang composition ng tropa ko may mga MNLF integree. So, natatakot din talaga sila, sir. Huwag na tayong mag-forward kasi marami sila. No? Kaya sabi ko, kasi marinig mo sila mag-Allahu Akbar Sabi ko naman, mas malakas yung Allahu Akbar natin kasi we are fighting itong bansa natin at itong kalayaan ng mga tao dito sa area natin, sabi ko. At nasa tamang direksyon tayo. Kaya sa tingin ko naman, mas maririnig yung Allahu Akbar natin kaysa sa kanila, sabi ko. So, napakaraming challenges. Dahil nga yung na-experience ng ibang batalyon na maraming na-wounded, marami sa tropa namin ang kinabahan na rin kasi dahil nga sa nakita nila, kasi overwhelming din yung strength ng MNLF that time. Kung hindi nga ako maniwala, sabi nila 1,000, sabi ko, sabi lang yan. Pero dahil sa nakita namin na sa skirmishes nila, volume fires nila, talagang aabot sila ng 1,000 that time. So kaya yon yung mga challenges na yon, unang-una, wala akong executive officer, wala akong platoon leader. Ako lang mag-isa. Second lieutenant pa ako noon, company commander. Kaya sabi ko, wag nating ilayo yung pananalig natin sa Panginoon. Siya yung magdidirect sa atin. Siya ang magpapaisip sa atin kung anong gagawin natin, sabi ko. At siya rin yung gagawa ng paraan para itong mga kalaban, hindi niya tayo makita, sabi ko. Kaya bago tayo gumalaw, bago tayo magpahinga, kailangan mag-pray tayo. Yan ang palaging ginagawa namin doon. So, na-overcome itong mga kaba ng aking mga sundalo, kahit na yung mga iba dyan, talagang dumanas na rin ng mga matitinding bakbakan, pero hindi maiwasan na maalala nila yung pamilya nila kung may mangyari sa kanila. So ako, as a company commander nila, I kept on
inspiring them. Nasabi ko, walang maano sa atin dahil tayo, kakampi tayo ng taas, kakampi tayo ng tao, tayo agent tayo ng government, walang mangyayaring masama sa atin. Ang pakay natin dito kabutihan. Sabi ko, maliberate natin itong Pikit, maliberate natin itong North Cotabato sa mga rebelding yan. So yun ang talagang palagi kong sinasabi. At para ma-inspire sila, pinapakita ko talaga pag whenever na magmumove kami, nandun lang ako sa unahan. Nandun ako sa harapan. Hindi ako nagpapahuli na, sige, lakad lang, hindi. Hinihila ko sila. Tara na master. No, kailangan mag-move tayo. Kasi pag hindi tayo mag-move, hindi tayo makakauwi, hindi tayo makakalabas, sabi ko. So, yun na naging inspiration na we move forward. Na hindi tayo magpapahuli. Lalong-lalo na binigyan ng timeline. Sabi ko, binigyan tayo ng oras ng brigade para makubkob natin yung kampong yan. So, maraming challenges. Yung naubusan kami ng pagkain. So, ang ginawa namin, habang naka-skirmish kami yung tropa, yung iba, may one team na pumupunta doon sa mga bungsod, kumukuha ng mga isda. Kasi marami na dahil ilang araw o week na hindi na-harvest yung bungsod na nandun. Nagkaipon-ipon na doon yung mga isda. So kahit wala kaming kanin, andyan yung isda, magpasiga lang kami sa baba ng kwan, isa lang namin yan, yun lang kinakain namin. So sabi ko, kahit pala wala tayong pagkain na supply, sabi ko, maraming isda, sabi ko. So, kahit wala kaming sardinas na dumating na galing sa taas o hindi kami nakafetch ng nakakuha ng mga supply ng bigas namin, ang ginawa namin na masurvive namin yon is, yun nga, naghukay kami sa lupa, yun ang ginawa naming tubig para mainuman, nilagyan namin ng Puritabs, and then, yung pagkain namin, nag-survive kami sa pagkuha ng mga isda na nandun sa mga bungsod. Yun ang sinisecure namin palagi. So, pag magkuha ng isda yung tropa, meron talagang nakasecure para walang mag-snipe dun sa tropa. So, yung challenges na ngayon, hindi na sa challenges, parang nag-i-enjoy na kami. Parang later on, sir, kahit magtagal tayo rito, okay pa tayo kasi wala palang problema dito. So, yun na. So, nawala na yung takot sa kanila, nawala na yung pangamba, at pag mag-radio check kami sa batalyon, pinapa-inform namin sa company headquarters namin na ipaalam sa mga pamilya na walang nasaktan ni isa sa amin, na walang na-wounded, walang naano at kami okay pa. Yun yung pa namin, yun ang sinasabi namin sa headquarters na very high moral pa yung tropa. Kaya kahit gaano pa kami katagal sa mission na binigay sa amin, na talaga na-overcome na namin dahil sa unang-una, sabi ko nga, isang katawan lang tayo, kung may naramdaman kayo, sabihin sa amin para makatulong tayo kagad. And yun nga, dahil nawala yung pangamba nila, buong-buo yung kanilang loob upang sumabak sa gera. Dahil sinabi ko naman, huwag kayong mag-alala, walang iwanan dito. Kung may mangyari, nandyan lang yung tulong natin sa headquarters para pati yung helicopter, sabi ko, na kahit na malabong makalanding doon, sabi ko, maglalanding yan para sa atin, sabi ko. So, yun yung mga challenges na naranasan talaga natin. Ito nga, Dante, real talk. Kasi may mga senaryo ngayon sa territorial defense natin na maari invade tayo ng mga dayuhan na maaring mas marami sa atin ng malayo. Sige nga, ang term mo kasi overwhelmingly mas marami ang term natin, numerically superior yung kalaban, di ba? Sige nga, ikwento mo nga yung feeling ng isang tenyente, anong edad mo nun? 27, gano'n? Yes, sir. 25, 26, sir. O 25, 26. Yes, sir. Ano ang feeling ng isang tenyente na makita mo overwhelmingly? Ibig sabihin, ano ka nun? Mas marami malayo yung kalaban. Na, yun nga, naka-drugs pa. So, medyo iba yung tapang artificial yung tapang ng ano eh. And, of course, matapang din talaga. Paano mo, ano yung mental state ng isang tenyente katulad mo sa ganon? Actually, sir,
maraming instances inabutan ko yung mga ganong inkwentro na talagang overwhelming yung number ng kalaban. Talagang mapapaiyak ka rin. Pero yung iyak na yon siguro natural lang sa akin, lalo na mag-isa lang akong official sa kumpanya ko. Yung iyak na yun siguro hindi pagpapakita ng kaduwagan yun eh. Siguro ito na yung iyak na yun eh pagpapakita ng lakas. Dahil nag-a-advise man yung mga senior NCO ko, sir, kaya natin ito, kaya natin to. No? Dahil mayroong mga tropa naman ako na galing na rin sa ibang lugar na naka-experience ng mga matitinding bakbakan. At yung guidance din ng mga nasa battalion headquarters, ng mga operations officer namin, battalion commanders namin, sige, huwag kayong mag-alala. Pag medyo dikit na yung tropa o yung kalaban sa inyo, automatic, no? Yung fire support natin nandito. Kung kaya nyo pa, sige, ilaban nyo lang. No? Kung hindi naman, o kung talagang kailangan nyo na, anytime, maka-request kayo ng fire support. Ang mga challenges lang talaga dyan is, pag andyan na yung bakbakan, parang nakakalimutan mong humingi ng fire support. Totoo yan. Kasi nga, dahil inaalala mo, baka may tinamaan na sa tropa mo, may naiwan, or anong nangyari, or baka ikaw tinamaan na rin, wala kang pakiramdam, ganun. So, hindi to sa school na pag nagkaroon ng inkwentro, mag-automatic yung mga fire support, hindi. Dahil magkakaroon ka pa ng assessment kung saan yung kalaban, saan sila, o yung kasama mo. Ang inisip ko kasi palagi yung kasama pag nagkaroon na ng inkwentro. Dahil sa dami nila, there was a time na parang napasok ka nga, marinig mo yung putok dito sa kaliwa mo, dito sa harap mo, dito sa kanan mo. So talaga yung kaba mo talaga, yung parang yung iniisip mo mamamatay ka na, no? Parang mamamatay ka na. Pero dahil merong mga senior NCO, yung mga experienced NCO, lalapitan ka nila, tatakbo. Mag-a-advise yan sila. Sir, kailangan natin magpalagay doon. Kasi, hindi man sila makakuman. Yung mga sundalo kasi, ang hinihintay nila, yung officer na mag-command. Kasi kung yung kapwa sundalo nila mag-command, hindi susunod yan. So, yung mga sundalo ng mga senior NCO, talagang tatakbo sa'yo. Sir, mag-command ka. Yung isang squad doon. Kasi kailangan natin yan. Wala tayo, mahina tayo doon. So, yun. So, kaya na-overwhelm na, nakaka-depensa kami sa overwhelming adversary, yung nasa harap namin. Dahil na rin sa disiplina ng tropa, sundalo, na kahit na talagang ninenervyos kami, dahil nga, yun nga, talagang ang lakas pa ng RPG noon, ang daming RPG, plus yung mga mortar din sila. Yung lakas ng loob na lang ng tropa yung pagkakaisa na lang na, sige, dahil magbigay ka lang ng order, sir, susunod yan. So, yun. Parang hindi ka nga makasigaw halos dahil sa intense ng firefight So, pero pag the moment na mabuka mo na yung mo doon, makasigaw ka na, matawag mo na yung squad leader doon, o yung, kasi wala akong platoon leader, yung platoon sergeant ko na nandun, masigawan mo na siya, susunod-sunod na yan. So, magkakaroon ng magandang depensa na. Until such time, ang MI naman kasi, ang strategy nila, magwe-wave yan magwe-wave assault. Pag ma-repel mo yung assault nila, lalayo sila, atras na naman. So magtatay sila yung kay Murad nun, yung butterfly maneuver niya. Ginagawa nila yon. Pero dahil nga sa tulong ng mga NCO, dahil alam na nila yung strategy ng MI, nakaposisyon kami ng maayos kahit na overwhelming yung number ng kalaban. So eventually, yun na, nung na-establish na yung mga defensive positions namin, doon na ako nagkaroon ng time na makahingi ng mga fire support sa TCP namin. Yun. At eventually, kada putok, inch by inch kaming nagpo-forward. Putok, inch, putok.
kahit nga 200 meters talagang hinihingi na namin para lang umalis yung kalaban. Dahil hindi na kami makababa. Dahil pag bumalik pa kami sa previous location namin, forward naman sila. So, ang nangyayari, kahit na 200 meters lang, sinasabi ko na lang na 400 meters kami. Actually, para lang ibigay nila yung fire support. So, yun ang nangyari. Kasi, sir, kung hindi natin putukan yan, sir, hindi tayo makaka-forward. So, ang ginagawa ko na lang, sir, 400 meters kami dyan. So, yun. Binibigay nila sa awa ng Diyos, wala namang nangyari sa amin at eventually, naka-forward kami ng maayos at yung mga kalaban naman, umatras sila at iniwan yung kanilang defensive positions. Dante, ano nga? Yung danger ng danger close. Yung pag-call for fire. Sige, kasi para sa benefit ito, kasi may mga tenyente sa akin na interview ko na parang, sabi ko, advice ko palagi, dalawa, dapat magaling kayo. Mag-call for fire at tumawag ng close air support. Sige nga, call for fire. Ano yung... Ito kasi, napaka-effective no, sa mga tenyente, lalo na humahawak ng platoon and company. Yung iba kasi, iniisip nila parang, parang hindi, gusto nila yung hand-to-hand. Pero ang kalaban, hindi rin yan lalaban ng parehas. May mga heavy weapons din sila, no? Napakakuan ng call for fire, meaning, nasa decision mo yan minsan. Pag sinunod natin minsan yung doctrinal, mukhang, as my experience, no? As per experience ko, pag sinunod natin yung doctrinal na sinasabi ng 400 meters, sa actual na labanan, ang 400 meters, napakalayo niyan. Malayo yan siya. Hindi mo makita yung kalaban diyan. So, and you cannot achieve na mataas ang percentage mo na mananalo ka. No? Kasi nga, ang layo. Hindi mo siya ma-observe, yung 400 meters. So, kailangan talaga, dikitan mo siya. Gumapang ka. Gapangin mo siya until such time na talaga nakikita mo siya. In your naked eye talaga, hindi ka gagamit ng larga vista. No? And isang lang yan, ang maganda lang dyan kasi, alam mo kung nasan yung location ng fire support. And siyempre, meron kang mapa, basic. Alam mo kung nasan yung kalaban. So kahit na nandun ka sa malapit sa kanya, merong technique dyan. Lumayo ka sa gun target line. Either dito ka sa east niya or sa west niya. No? Kung ang gun mo nasa direct south mo siya o direct north mo siya, yung kalaban nasa direct south mo siya, so lumayo ka dun sa gun target line. So kahit na 200 meters ka lang nakalapit sa kalaban, dahil wala ka sa gun target line, pwede mong hingin yung danger close na yon. Dahil hindi ka magtatagumpay na hihingi ka ng FA fires na malayo ka. Malabo yun. Alam din ng kalaban yun. At alam ng kalaban, pag makadikit tayo, hindi tayo hihingi ng FA fires, ng artillery fire. Alam nila yon. Kaya, isa sa strategy nila yon na nakuha namin, ang ginagawa nila, kung saan bumagsak yung bala ng 105, dun sila nagko-conglomerate. Kasi alam nila, hindi nababagsakan yun. So, kung alam nila yung position natin, talagang didikit yan sila. Dahil alam nila, hindi babagsak yung 105 dahil malapit sa kanila yan. Malapit tayo sa kanila, hindi yan hihingi ng 105 fires. So, ang ginagawa ko, lumalayo ako sa gun target line, hinihingi ko yung FA fires na yon, paputukan yung lugar nila kahit na ako'y nasa danger close. Kasi alam ko, hindi sila aalis doon. Pag aalis, lalayo ko sa kalaban, didikit sila. So walang mangyayari. Magsisiso lang kami doon. So kaya ang ginagawa ko, dikitan ko talaga sila dahil sa paniniwala nila, sa strategy nila, pag malapit sila sa government forces, walang puputok na 105. So nag-take advantage ako doon. So, ang ginawa ko doon sa isang strategy ko, lumayo ko sa gun target line, nag-establish ako sa eastern portion, hiningi ko yung
yun nga, yung rounds ng 105. And eventually, talagang, makita mo yung effect. Talagang kawawa din yung kalaban doon. Yung ang saya-saya tingnan, ano? Hindi, definition of terms, ang gun target line, ang ibig sabihin yan yung linyada ng mula sa tubo hanggang sa target. So, yun yung linyada. Yes, sir. Ngayon, kami na infantry, kung pwede, wala ka sa doon sa, ano mo ba explain na wala ka dapat doon sa may gun target line. Yung gun target line as explains, yung gun target line mula sa gun hanggang dun sa target mo. Straight line yan. Okay? Ang mga fires kasi natin, pwede siyang sumobra or pwede siyang kumulang. No? Pwede siyang kumulang. Kasi hindi yan perfecto eh. Walang perfect dyan eh. But yung estimate nandyan, no? Hindi siya lalayo. Kaya nga, even in school, ang hiningi lang muna natin is 1 round para magkaroon tayo ng space for adjustment. So, yung gun target line, sinabi kong lumayo tayo kasi baka ma-short. Kung nasa gun target line tayo, tayong tatamaan. Hindi naman tayo pwedeng lumampas kasi nandun yung enemy occupation. Yung position nila nandun. No? So, either mag-south ka, o mag-east ka, or mag-west ka sa gun target line. Yun po siya. Very effective yung nagamit namin na Very effective talaga kasi pagpunta mo, nakita mo yung tinamaan at may tinamaan na kalaban, talagang 4 kilo rin. Yan Yes, po ang second episode ni Colonel Dante Ganya. At bago pala nangyari yan, yung before declaration ng all out